Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga bossing, tanong lang ha, kung gusto mong iligtas ang tatay mo sa kasong crimes against humanity, bakit hindi ka dumiretso sa korte, o sa United Nations, o kahit sa local na news? Bakit sa Russia Today, isang media outlet na kilala bilang boses ng propaganda ni Vladimir Putin? FYI, baka di pa alam ni attorney walang logic na ang RT ay banned na sa Europe, sa YouTube, sa Facebook, at sa X dating Twitter. Dahil saan? Dahil sa fake news, disinformation, at pagbubuhat sa war crimes ng Russia sa Ukraine. Ang pinaka-ironic pa, ang boss ng RT, si Putin mismo, ay may ICC arrest warrant. Opo, wanted sa buong mundo si Kuya dahil sa pagdukot ng mga batang Ukrainian. Eh di wow, bakit parang ang ginagawa mo ay nagsusumbong sa kapwa-akusado? Kaya ang dating ng eksena? Hi RT, may kaso ang tatay ko sa ICC. Baka naman pwede niyong gawin parang fairy tale ang interview ko. Sabay may pa-violin pa, may pa-quote pa ng malamig sa Hague at wala siyang gana, char. Sa dami ng news outlet sa mundo, sa Kremlin pa talaga lumapit. Hindi po ito televised preliminary hearing, ito po ay audition para sa international propaganda. Eh kung ganyan din lang, bakit hindi na lang siya nagpa-interview kay North Korean State TV? Mas Korean drama pa sana ang lighting nila. Kaya mga bossing, kung sa fake news central ka naglalabas ng hinaing, huwag kang magtaka kung puro duda ang sasalubong sa'yo. Since your father, the former President Rodrigo Duterte, was detained by authorities for the ICC, the Philippines officially cut ties with the ICC in March 2019. So how does that affect the legitimacy of this detention, in your opinion? Thank you for having me. Good day, everyone. Well, that is precisely the question that was submitted by the defense team of former President Rodrigo Duterte to the ICC. The question on jurisdiction, particularly because they conducted the investigation 2 years after the withdrawal of the Philippines as a member of the ICC, and therefore is already prescribed. O eto na, mga bossing. Sabi ni attorney walang logic, aka VP Sara. Wala nang bisa ang kaso sa ICC kasi umatras na raw tayo noong 2019. Ay ganun. So dahil nag-unsubscribe ka, automatic burado ang kasalanan. Ang tanong, attorney ka ba talaga? O attorney at your own risk? Kasi kung totoong nag-aral ka ng batas, dapat alam mong may tinatawag na continuing jurisdiction ang ICC. Ayon sa Rome Statute, kahit umatras na ang isang bansa, may karapatan pa rin ng ICC na ituloy ang investigasyon at kaso kung ginawa ang mga krimen ng miyembro pa ang bansa. At FYI, ang mga patayan, EJK, at Oplan Tokhang, nangyari mula 2016 hanggang 2019. Pasok sa mga Inday, ganito yan, simpleng analogy lang. Nag-shoplift ka sa SM nung Sabado habang open pa ang mall. Tapos nung hinabol ka kinabukasan, ang sagot mo, sarado na ang mall. Di na nila ako pwedeng habulin. Excuse me po, may CCTV kami. Hindi to buffet. Hindi pwedeng pipiliin mo lang kung kailan ka kasali sa batas. Hindi mo pwedeng sabihin na wala na akong jurisdiction habang may maraming itinomba na tinatambak sa tabi. At eto pa ang mas nakakatawa, si Putin na mismo, may ICC warrant of arrest dahil sa pagdukot ng mga bata sa Ukraine. Hindi rin siya naniniwala sa ICC, pero ayun, wanted pa rin siya internationally. So ang tanong, Inday, kung pareho kayo ng palusot, pareho ba kayo ng ugali? Sa totoo lang, mukhang mas abogado pa yung kapitbahay namin na lasenggo at mahilig sa diskusyon, kesa sayo. And do you see any political motives for the case against Mr. Duterte? Yes, because before his detention, former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administrations. There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that came from the former President Duterte. And before his detention, there was a preparation by the former president of a campaign for his senatorial candidates for the PDP, his political party. Mga bossing, ang sabi ni Sara, kaya raw pinasuhan si Tatay Digong sa ICC ay dahil galit daw si Pangulong Marcos. Kesyo political vendetta raw to, kasi dati daw tinira ni Duterte ang competency ni BBM. Aba, talaga naman kahit international court, pinipilit gawing tupada sa barangay. Inday, wait lang ha, ang ICC ay independent international body. Hindi yan controlled ni BBM, ni Congress, ni First Lady, o ni Sandro, kahit pa ang feeling mo, sila ang nagpa-imbestiga. Ang nagsampa ng reklamo ay mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Ang nag-gather ng ebidensya ay international prosecutors. At ang nagdesisyong ituloy ang kaso ay ICC judges, hindi vloggers,
hindi kung sino lang, at lalong hindi TikTok ng Malacanang. Kung lahat ng kaso ituturing mong politika lang, edi sana lahat ng kriminal pwedeng mag-claim ng kalaban kasi ako ng administrasyon. Ano to, Impunity Express, walang huli hanggat may alibay. At eto pa, kung may political motive man, bakit si Putin may kaso din? Hindi naman siya kalaban ni Marcos ah. Hindi ba dapat common sense na kapag pare-pareho kayong may mga questionable records, may dahilan talaga ang ICC? Huwag niyong gamitin ang away niyo ni BBM bilang smokescreen. Kasi sa totoo lang, kung away niyo lang to, dapat sa Plaza Miranda kayo nagsusuntukan, hindi sa The Hague. At the moment, he's in his thinnest. You've never seen him this thin. I've seen him from pictures when he was single, and that was the thinnest that I've seen him. And this is about the same. At that time, I lost so much weight, and he has a problem with the cold and the weather in The Hague. And then he has of course, he has no appetite because the way that the food is cooked is not really the same as traditional Filipino dishes. Mga bossing, sa part na to ng interview, biglang naging teleserye si Inday. Bakit daw kasi nakakulong si tatay? Malamig daw sa Hague, wala na raw gana, at sobrang payat na raw. Aba, bakit parang ang dating biktima ng heartbreak, hindi ng hustisya? Para tayong nanonood ng maalaala mo kaya, The EJK Diaries. Inday, wala po tayong sinasabi dito na hindi siya pwedeng malungkot. Pero tandaan mo, hindi sinisilap ng batas kung payat ka na, ang tinitingnan ay kung may krimen kang ginawa. Kung ganun pala ang batayan, aba di dapat lahat ng preso sa bilibid ay magpapapayat para makalaya. At tungkol sa malamig, di sana nagpahatid ka ng unan at kumot party list. O kaya, humingi ng thermos, hindi ng interim release sa ibang bansa. Tapos ang next line pa ni Inday, hindi siya sanay sa luto sa Hague. Ay, sorry ha, baka gusto mo pa ipa-deliver ang adobo sa ICC canteen. Wala po tayong International Catering Court. Ang meron lang ay International Criminal Court. Kung gusto mo ng kare-kare, di umuwi ka pagkatapos ng sentensya. Mga bossing, eto na ang isa sa pinakahayop na linya ng buong interview. Sabi ni Inday Sara, it's just 43 counts of murder, not even close to crimes against humanity. It's nothing. And clearly, when we heard the charges, we found out that it's really nothing. It's 43 counts of murder. That's not even close to crimes against humanity. Excuse me po, just 43 murder cases. Aba parang ipinagmamalaki pa o. Inday, alam mo ba kung gaano kabigat ang isa lang na kasong murder? Isang buhay yan, isang anak, isang ama, isang nanay. Tapos kapag 43 na, parang sinasabi mong, not impressive. At sa totoo lang, bossing, alam natin kung bakit 43 counts lang ang naisama sa kaso. Hindi dahil yun lang ang krimen, kundi dahil yan lang ang unang batch ng representative cases na pinili ng prosecutor ng ICC. Kasi kung isasama lahat ng kaso mula 2016 hanggang 2019, baka abutin tayo ng 3 dekada sa pag-encode pa lang ng mga pangalan ng biktima. Tandaan nyo bossing, sa ICC, ang kailangan patunayan ay pattern, systematic, coordinated, at yung 43 na yan, sample pa lang, tip of the bloody iceberg. Kaya ang tanong, kung hindi pa crimes against humanity ang 43 dokumentadong murder cases na parehong style, parehong target, parehong operation, anong gusto mong number Inday? 100? 1,000? 30,000? Ay sorry, baka sa utak nila, mas marami, mas astig. Mas killer, mas leader, o mas murderer. Sa ICC, hindi kailangang i-submit lahat. Hindi ito contest ng paramihan ng bangkay. Isa lang ang tanong, may pattern ba? May utos ba? May pananagutan ba? Mga bossing, heto na. Yung moment sa interview na literal na sumabli ang buong defense strategy ni Sara. Sabi niya, with full conviction. He did what is best for his country, rightly or wrongly. Ang bobo, abay parang sinabi mo na rin. Oo, baka may mali nga, pero para sa bayan yan, kaya okay lang. Di wow, may ganun na ba ngayon sa batas? Pwede palang gumawa ng masama, basta may intention? Gamitin nga natin ang logic ni attorney walang logic sa ibang krimen. Oo po, nagnakaw ako ng 20 milyon, pero para sa bayan yan. Pang Christmas lights sa City Hall. Oo po, nambugbog ako, pero para maturuan siya ng disiplina. Para sa bayan pa rin. Inday, ito lang ha. Kapag alam mong wrongly ang ginawa at ipinaglaban mo pa rin, ang tawag dyan ay hindi leadership, kundi complicity. At kung talagang ginawa ng tatay mo ang best para sa bansa, hindi mo kailangan idugtong ang salitang wrongly. Kasi ang tunay na kabutihan, hindi kailangang ipagpilitang tama kahit alam mong mali. Ang batas ay hindi pumapayag sa prinsipyo ng the end justifies the means. Dahil kung ganun ang hustisya, edi lahat ng diktador sa kasaysayan pwedeng palusutan. So sa totoo lang, bossing, sa isang linya lang, rightly or wrongly, parang tinanggap na rin ni Inday na may mali, pero okay lang.
Sorry ha, pero hindi okay lang ang mali. Hindi mo pwedeng ipulupot ang bandila ng bayan para takpan ang bangkay ng hustisya. Mga bossing, sa huling parte ng interview, biglang bumanat si Sara ng pa-thank you speech sa mga Pilipino daw ay sumusuporta pa rin kay tatay. Sabi niya, the majority of Filipinos continue to support President Duterte. Abay majority agad? Sinervy mo ba? O sinabihan ka lang ng group chat ng DDSGC 2021? Last time we checked mga bossing, karamihan ng Pilipino gusto na ng hustisya. Hindi nila binibilang kung ilang rally gores ang umiiyak sa Hague, o ilang old school DDS ang naglalike sa Facebook page ni Maharlika. Rallies aren't surveys, feelings aren't facts, at lalong hindi official statement ang chika ng tatlong fans mo sa Netherlands na may dala lang ng banner at payong. Kung majority pa raw ang sumusuporta sa tatay mo, bakit wala ni isa sa inyo ang sumagot ng diretso sa mga tunay na tanong ng ICC? Bakit wala kayong masagot sa 43 murder cases? Bakit laging politika, malamig, walang gana, pumapayat? Girl, ang daming dahilan, pero walang sagot. At huwag mong kalimutan ang RT, kung saan mo ito lahat sinabi, ay banned sa maraming bansa dahil sa disinformation. Propagandista ng isang wanted war criminal, si Putin na may arrest warrant dahil sa pagdukot ng mga bata. So tanong ng bayan, sa RT mo ba nahanap ang katotohanan? O dun ka lang kasi hindi ka na pumapasa sa standard ng seryosong media? Tapos iiyak kayo kapag hindi kayo pinaniniwalaan. Paano naman kasi mga bossing, ang kwento nila, gawa sa luha, lies, at leftover logic. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.